Tampok sa opening scene ang dalawang magkapatid na babae, sina Kate at Liz, na dumaong sa Cyprus Airport para sa kanilang bakasyon. Si Kate, bilang nakatatandang kapatid na babae, ay nag-aalaga ng lahat para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, ayaw ni Liz na tratuhin siya bilang isang sanggol, kaya madalas niyang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanyang kapatid. Siya ay palaging nasa kanyang telepono, nagte-text sa kanyang matalik na kaibigan, si Christy, at nagrereklamo tungkol kay Kate. Abala ang dalaga sa kanyang telepono kaya nakalimutan niya ang mga pasaporte sa bench habang papalabas ng airport. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay narating na ng magkapatid ang kanilang hotel. Sa proseso ng pag-check-in, napagtanto ni Liz na naiwan niya ang mga pasaporte sa bangko ng paliparan. Nang malaman ito, pinagalitan siya ni Kate sa pagiging irresponsable, ngunit nagsimulang makipagtalo sa kanya si Liz sa halip na humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Habang nag-aaway ang dalawa, nag-alok ang receptionist ng solusyon, tatawagan niya ang daungan at kukunin ang kanilang mga pasaporte. Ipinahayag ni Kate ang kanyang pasasalamat sa tulong at bago tumungo sa silid, tinanong niya kung maaari bang kumuha ng pagkain dahil nagugutom sila. Bilang tugon, ipinaalam ng receptionist na sarado na ang kusina at iminungkahi na tingnan ang nightclub sa ibaba. Nang maglaon, habang nasa shower si Kate, nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor ni Liz na nagtatanong tungkol sa kanyang kapakanan. Dito, inihayag na si Liz ay dumaranas ng depresyon, ngunit siya ay nasa daan na ngayon sa paggaling at mukhang mas maayos na. Tiniyak ni Kate sa doktor na wasto ang pag-inom niya ng gamot. Pagkatapos niyang maligo, lumabas siya ng banyo at nakita niyang tulog na si Liz. Pinili niyang huwag istorbohin siya at pumunta sa nightclub mag-isa. Doon, nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Mira, na nasa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang kasintahang si Jack. Lingid sa kaalaman ni Kate, ang mag-asawa ay mga con artist na nagnanakaw sa mga tao para pandohan ang kanilang marangyang pamumuhay. Nakipag-usap si Mira kay Kate at nagtanong kung may hinihintay siya. Nang si Kate ay sumagot ng negatibo, napagpasyahan ni Mira na siya ay nag-iisa. Pagkatapos ay niyaya siyang sumayaw, at si Kate ay nag-aatubiling sumang-ayon dito. Sa dance floor, kasama sila ng dalawang lokal na Cypriot, sina Andreas at Nick. Habang abala silang apat, maingat na ninakaw ni Mira ang susi ng kwarto ni Kate at palihim na ipinasa ito sa kanyang nobyo. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasayaw, kumuha si Kate ng ilang mga selfie kasama ang kanyang mga bagong kaibigan at pagkatapos ay nagnanais na umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Mira, na gustong siyang manatili hanggang sa nakawin ni Jack ang pera sa kanyang silid. Kasabay nito, binanggit ni Andreas na nagmamay-ari siya ng hot air balloon at iniimbitahan ang lahat para sumakay. Bagamat nag-aalangan sa simula, sumang-ayon si Kate nang sabihin ni Andreas na pagkakataon lang ito minsan lang sa buhay. Sumakay ang grupo sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa kanilang destinasyon. Pagdating, sinimulan ng mga lalaki ang paghahanda ng hot air balloon. Inutusan ni Andreas si Nick na itali ang isang lubid sa gulong ng kotse upang mapanatiling nakatigil ang lobo. Sinusunod ni Nick ang mga bilin, ngunit nakalimutan niyang itali ang kabilang dulo ng lubid sa lobo. Samantala, si Jack ay nagbalat kayo bilang isang waiter at nagtungo sa silid ni Kate. Sa loob ng silid, nagising si Liz upang makita ang isang larawan ni Kate na nakikipag-party kasama ang kanyang mga bagong kaibigan at nasaktan siya. Ipinagtapat niya sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang kapatid na babae at nag-iisa sa buong gabi. Para maturuan ng leksyon si Kate, plano ni Liz na paglaruan siya ng kapilyuhan. Nagpasya siyang magtago sa isang aparador at ipakita ito na parang tinalikuran siya. Kasunod nito, nagtago siya sa loob ng isang aparador, at kasabay nito, pumasok si Jack sa silid gamit ang ninakaw na susi. Natakot si Liz nang makita ang lalaki na pumasok sa silid na may dalang kutsilyo at tinext ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Jack ang aparador at nagulat nang makita si Liz. Ang batang babae ay sumigaw sa takot at nagmamadaling pumasok sa banyo, nagkulong sa loob. Sa kabilang banda, ang grupo ay sumakay sa kanilang hot air balloon at tinatamasa ang tanawin ng lungsod mula sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Kate na sila ay gumagalaw. Inalerto niya ang iba pang miyembro ng grupo at nagudyok kay Andreas na pag-alitan si Nick dahil sa kanyang kapabayaan, na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Sa gitna nito,
napansin ni Mira na ang hot air balloon ay gumagalaw patungo sa windmills. Sa isang mabilis na paggalaw, pinalakas ni Andreas ang apoy, na nagpapahintulot sa lobo na tumaas ng mataas hanggat maaari upang tumawid sa mga windmill. Kasunod nito, yumuko ang lahat at nagdadasal na maiwasan ang banggaan. Sa isang punto, tumayo si Nick upang suriin ang sitwasyon, ngunit wala siyang oras upang mag-react nang ang isang talim ng windmill ay tumama sa basket ng lobo. Bilang kinahinatnan, si Nick ay tumilapon, habang si Andreas ay nawalan ng malay matapos ang isang piraso ng kahoy ay tumusok sa kanyang hita. Ang dalawang babae ay apurahang naghahanap ng first aid kit ngunit walang nakitang kapaki-pakinabang. Nang maramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, hinubad ni Kate ang kanyang kamiseta at itinali ito sa binti ni Andreas upang makontrol ang pagdurugo. Habang ang mga babae ay nasa estado ng gulat, si Nick ay biglang sumulpot sa mga ulap na nakahawak sa lubid. Nasaksihan ito, sinubukan ni Mira na abutin ang lubid sa tulong ni Kate, ngunit hindi napigilan ni Nick ang kanyang pagkakahawak ng ganoon katagal at kalaunan ay nahulog sa kanyang kamatayan. Pagbalik sa hotel, lumabas si Liz sa banyo at nagmamadaling pumunta sa front desk. Iniulat niya ang pagtatangkang pagnanakaw sa receptionist at hiniling na makipag-ugnayan siya sa pulisya. Samantala, si Jack, na natatakot na maaresto, ay umalis sa hotel nang hindi nagawa ang pagnanakaw. Sa kanyang pagpunta sa kanyang kotse, nag-iwan siya ng voicemail para kay Mira, parusahan siya sa hindi pagtiyak na nag-iisa ang kanilang target. Binantaan niya ito na kapag nahuli siya, makikipaghiwalay siya rito ng tuluyan. Di nagtagal, dumating ang isang pulis sa hotel at nagtanong tungkol sa insidente. Bilang tugon, ang receptionist ay nagreklamo na si Liz at ang kanyang kapatid na babae ay dumating sa kanilang hotel nang walang kanilang mga pasaporte, at ngayon ang kanyang kapatid na babae ay inabandona ang maliit na batang babae. Pagkatapos magkamalay, isiniwalat ni Andreas na hindi siya pinahihintulutang magpalipad ng lobo dahil ito ay pag-aari ng kanyang amo. Nang marinig ito, sumabog sa galit si Mira, sinigawan siya sa pagsisinungaling para lamang sa pagpapahanga sa mga babae. Nakiusap si Kate sa kanila na itigil na ang pagtatalo at mag-focus sa paglapag ng malaking lobo. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil malayo na sila sa lupa, lumilipad sa gitna ng karagatan. Ang tanging pagpipilian nila ay gamitin ang mainit na hangin at i-drag ang kanilang mga sarili pabalik sa lupa. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang mag-alala si Kate tungkol sa kanyang kapatid, na nag-iisa sa silid ng hotel. Nang marinig ito, napagtanto ni Mira na sila ni Jack ay nasa panganib na mahuli ng mga pulis. Hindi nagtagal, napansin ng grupo ang isang bangka sa di kalayuan, na nagpataas ng kanilang pag-asa na makaligtas. Kumaway sila at sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit napagkamala ng mga pasahero ng bangka ang kanilang mga kilos bilang magiliw at kumaway sila pabalik. Sa gitna nito, sinubukan ni Andreas na sumama kina Kate at Mira ngunit nahulog ito sa tubig. Nagpadala ito sa mga babae sa isang estado ng gulat, at nagsimula silang magtalo tungkol sa kung sino ang dapat tumalon pababa gamit ang lubid upang iligtas siya. Masyado silang nag-aaksaya ng oras, dahilan para malunod si Andreas sa tubig. Ang masaklap pa, nagsimula na ring umalis ang bangka. Upang maakit ang atensyon ng bangka, nagpa siya ang dalawa na gamitin ang banner mula sa lobo. Sinubukan nilang kunin ito ngunit nagawa lamang nilang tanggalin ang mga tuktok, na pagkatapos ay mas mababa pa. Kasunod nito, hinawakan ni Mira si Kate sa kanyang mga binti habang inaabot niya ang ilalim ng banner. Kahit papaano ay nakuha niya ito ngunit sa kabila nito, wala silang pangsulat o marker, kaya ginamit ni Kate ang kanyang dugo upang magsulat ng isang mensahe ng SOS dito. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagsisikap ay napatunayang walang saysay dahil ang bangka ay nakalayo na at walang nakapansin sa banner. Kasunod nito, tinanggal ni Mira ang kanyang kamiseta at ginamit ito upang balutin ang nasugatan na kamay ni Kate upang pigilan ang pagdurugo. Bumalik ang eksena sa hotel, kung saan ipinatawag ng isang pulis ang isang American consulate na nagngangalang Sofia. Balak niyang kunin si Liz sa pangangalaga ng bata, ngunit nais ng dalaga na manatili doon at hintayin ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Hinala rin ni Liz na baka nasa panganib ang kanyang kapatid dahil nagbahagi ito ng kanyang lokasyon bago mawala. Ibig sabihin ay hindi niya ito pinabayaan. Sinubukan ni Sofia na ipaliwanag na hindi na maaaring manatili pa si Liz sa hotel at walang ibang alternatibo kundi ang samahan siya. Bilang tugon,
may ideya si Liz at hinikayat ang konsulado na hanapin si Kate. Kasunod nito, tumungo silang dalawa sa huling lokasyon ni Kate, na kinilala ni Sofia bilang tourist destination. Sa kabilang banda, naubos ang isang silindro sa hot air balloon, kaya mabilis na inilipat ng mga babae ang mga tubo ng gas sa kabilang silindro. Dito, lumitaw ang isa pang problema, wala silang patpat ng posporo upang magpaapoy. Di nagtagal, napansin ni Kate ang isang kondom na nagdulot sa kanya ng isang ideya. Pinuno niya ito ng vodka at inilantad ito sa sikat ng araw, na lumilikha ng epekto ng magnifying glass. Gamit ang trick na ito, nag-apoy sila ng $1 bill at ipinapasok ito sa burner, na nagre-resulta sa paglipad muli ng hot air balloon. Nang makita ang usok na dulot ng nasusunog na mga perang papel, gumawa si Kate ng isa pang plano. Nais niyang lumikha ng labis na usok upang makuha ang atensyon para sa tulong. Pagkatapos ay nagsimula silang kumuha ng mga piraso ng lobo at ibalot ito sa mga perang papel para sunugin ito. Sa gitna nito, ibinahagi ni Mira ang kanyang kwento tungkol sa hindi kailanman pagkakaroon ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas magandang buhay. Pinupuri din niya si Kate sa pagiging matatag at independent na babae. Sa sumunod na eksena, pagdating nina Liz at Sofia sa tourist destination, nahanap nila ang sasakyan ni Andreas. Sa loob, natuklasan nila ang isang maliit na camera na naglalaman ng video footage ni Kate at ng kanyang grupo na lumipad sa hot air balloon. Pagkatapos ng pagtuklas na ito, nakipag-ugnayan si Sofia sa piloto, para lang malaman na siya ay nasa bakasyon ng pamilya. Samantala, napansin ni Mira ang isang signalang wire sa lobo. Hinawi niya ito at ikonekta sa telepono ni Kate, na nagsisilbing antena. Pagkatapos ay nakakuha ng signal ang telepono, at agad na ipinadala ni Kate ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, naubusan ng baterya ang telepono at biglang nag-shutdown. Nang matanggap ang lokasyon, ipinakita ito ni Liz kay Sofia at hiniling na tumungo sila sa direksyong iyon. Sumang-ayon si Sofia, at hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa daungan. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang dinghy at umalis patungo sa tinutukoy na lokasyon. Sa oras na ito, ang hot air balloon ay lumapag sa tubig, na humantong sa isang estado ng gulat para sa dalawang babae. Nang makita ang kamatayan sa harap ng kanyang mga mata, napaluha si Mira at ipinagtapat kung paano nila binalak ng kanyang kasintahan na pasukin ang silid ng hotel ni Kate sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang keycard. Sa kabila ng paghahayag na ito, hindi galit si Kate sa kanya, ngunit mas nag-aalala siya sa kanyang kapatid. Sa ibang lugar, kinuha ni Jack ang ilan sa kanyang nakatagong pera at nagmaneho palayo sa kanyang sasakyan kasama ang isa pa niyang kasintahan. Huminto sila sa isang hotel, at habang si Jack ay nasa shower, ninakaw ng kanyang tinaguriang bagong kasintahan ang lahat ng kanyang pera at susi ng kotse bago tumakas sa eksena. Ang hot air balloon ay lubusan ng nasa tubig. Nagawa ni Kate na lumangoy palabas nito, ngunit tila natigil si Mira sa loob. Napagtanto na hindi siya marunong lumangoy pabalik si Kate at iniligtas siya. Pagkatapos ay kumapit sila sa isang lumulutang na silindro at naghihintay ng tulong. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang malaking barkong pangkargamento na papalapit, na nagpataas ng kanilang pag-asa na sa wakas ay mailigtas. Gayunpaman, hindi sila nakikita ng kapitan at ng iba pang mga pasahero dahil sa mas malaking sukat ng barko. Dahil dito, nakalayo ang barko, na naiwan silang dalawa na napadpad muli. Samantala, huminto ang makina ng dinghy, naiwan sina Liz at Sofia na napadpad sa gitna ng karagatan. Sa kabila ng kabiguan na ito, hindi sumuko si Liz at nanatiling determinadong hanapin ang kanyang kapatid. Inabutan niya si Sofia ng sagwan, at ipinagpatuloy nila ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsagwan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakarating sila sa nakapin na lokasyon, ngunit wala silang makitang tao. Ang isang matalinong Liz pagkatapos ay gumamit ng mga air horn signal upang lumikha ng malakas na ingay. Naririnig ni Kate at Mira ang tunog ngunit hindi sila makasagot ng malakas. Sa sandaling iyon, ginamit ni Mira ang maswerteng salamin ng kanyang lola upang ipakita ang sikat ng araw, na tinutukoy ang eksaktong lokasyon nito. Sa wakas, nahanap ni Liz at Sofia ang dalawa at agad na pumwesto sa direksyong iyon. Hinila nila sila sa barko at nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita sa pagitan ng dalawang magkapatid.
ipinakilala nila ang isa't isa sa kanilang mga bagong matalik na kaibigan, at nagtatapos ang pelikula habang pabalik ang apat. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-iwan ng like, comment, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.